Hello there. So, may iba tayo ngayon. Huwag muna tayo mag-legal terms explain. So, ano ang konsepto ng the right not to associate? So, ayon sa ating konstitusyon, particularly sa Article 3, Section 8 ng ating konstitusyon, pinoprotekta ng konstitusyon ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng asosasyon or meron tayong right of association. Ngunit dito sa karapatan ng right to association, pinoprotektahan din ang karapatan din ng mga tao na hindi mag-associate or tumanggi or ayaw sumama sa isang grupo. So, ano ang ibig sabihin to? So, magandang example nito ay ang kaso ng Trajano versus Reyes. So, ano ba nangyari sa Trajano versus Reyes? Merong isang korporasyon o nagkaroon ng botohan sa union kasi naghanap sila ng collective bargaining unit. So nung nagkaroon ng eleksyon, lumabas sa balota na nanalo yung mga ayaw magkaroon ng union or ang boto nila is there's no union to be made. So nagprotesta yung union na sinasabi nila na hindi pa pwede na ibilang yung mga bumoto ng walang union. So umakyat ang issue sa Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court kung ang nakalagay sa konstitusyon ay ang may proteksyon na ang magtao ay may karapatang magkaroon or bumuo ng asosasyon, pinoprotektahan din ng konstitusyon ang karapatan nila na wag sumama or wag bumuo ng asosasyon na kung yun ang kanilang gugustuhin. So dun sa kaso ng Trajano versus Reyes, ang nangyari ay dahil ang bumoto ay maraming bumoto doon at karamihan doon mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bumoto na hindi dapat magkaroon ng union sa kanilang organisasyon o sa mga empleyado sa loob ng organisasyon. Dapat galangin yung pagboto na walang union na magiging representante. That is, sa duration na yon, walang union na mananaig habang nandun ang pagiging nandun yung niya. So, yun ang ibig sabihin ng the right not to associate, okay? So the right to associate, 'di ba? Is also the right not to associate.